Boy bawang. Pag nasimulan ko, hindi na ako makahinto. GP. Ay, may chocolate, may honey. Chocolate to. Clover chips, ay. Best friend ko to, best friend. Hi. Ganda niya oh. Ito na naman tayo guys. Ayan na naman. Pero okay lang yan. Kaya pagkakaiba ng raketa niya. Siyempre iba kulay. Pang ilan mo na yan? Mahal ng kulay, no? Ayan, string agad yan, guys. So, ayan, tetestingin ko na siya. Alright, nakasurvive na naman tayo mga moms and sirs. Ay. Medyo nagigit na nagagamay ko na. Hindi lang ako talaga sa mga kasi iba-ibang preceptor, iba rin parang turo. May magsasabi na ganitong documentation, magsasabi na hindi kailangan ganito. Pero of course, diba, hindi naman bago yung ganung hindi naman bago yung ganung talaga. So, yun. Punta ako sa sakyan ko. Alam niyo guys, journey ko rin naman na ito eh. Gusto ko rin i-share sa inyo. Alam niyo, may mga moments din ako na feeling ko na miss ko yung buhay ko noon sa Alabama. Ewan ko, siguro na-miss ko lang yung mga tao doon kasi na-establish ko na yung relationship sa mga sa mga katrabaho ko at saka alam ko na yung galaw doon and yung teamwork talaga, tsaka alam nila yung yung capability ko, anong klaseng pasyente ako, mabilis gumalaw, alam niyo yun, alam ko, parang gets niyo yun, alam ko gets niyo yun, kaya parang ewan ko, parang hinahanap ko ba yung ganong dito na ako sa kotse. Yeah. Oh. Pero siguro ako naiisip ko baka normal lang talaga yon sa mga normal lang talaga yun siguro sa mga tulad natin, mga lumilipat na nag-i-start sa ibang unit, ibang state. Parang alam niyo, naging family talaga yung yung Alabama sa akin doon sa ER. And alam ko mahirap yung ER, nakaka-stress palagi. Pero yung alam niyo yun, pero yun yung alam kong gawin eh. Pero nga may nabasa nga ako eh. Parang kung ano man yung nawala merong better na dadating, di ba? Hugot yun. And yun, hindi ako hindi ako nagdadrama ba ako? Hindi naman, namimiss ko lang talaga yung mga I would say namimiss ko yung work family ko sa Alabama. Namimiss ko kasi yun nga, na-prove ko rin yung worth ko sa Alabama. Alam niyo yun, parang feeling ko may worth talaga yung yun talaga dun alam niyo yun. Siguro dahil alam niyo yun, parang hindi pa ako sanay, hindi ko pa alam yung ko dito. Wala pa akong stable ground, no? Ibig sabihin yung stable ground ko sa work, yung parang wala pa talaga. Sa preceptorship pa ako, pero parang overwhelmed ba ako?
hindi na oo, overwhelmed ako na ang daming pasyente, pero may isip mo hindi naman sila malala eh. Ano yun, gamot lang naman din eh. Yun lang masasabi ko, miss ko lang yung work family ko. Parang every time na magbibihis ako magbibihis ako, mag-uniform ako, aalis ako, parang nagmumulto lang sa akin na parang hindi na pala ako dun sa papasok sa lababo. Iba na pala yung mga kasama ko. Ayan, so miss ko lang talaga sila. Right now, ang pakiramdam ko kung yung Alabama isang oras ang biyahe. Kung isang oras ang biyahe ang Alabama, I would still keep that job. Siguro magpi-PR na ako doon. Ayun, so pero kamusta na ba ako dito sa rehab? Actually guys, hindi ito yung rehab na alam niyo na nasa parang nursing home setting, hindi. Ito yung post-acute rehab. Nagpi-PT, OT at speech therapy lahat ng mga pasyente dito. May schedule sila. Sa morning, kailangan habulin mo kung sino may pinakamaagang therapy. Bigyan mo agad yung mga morning meds niya. Supportive lang ako pag may pain. Of course, lagi yan kasi nasa mga post-op sila, di ba? Mga ganyan. So, ano mo lang. Yan. And merong mga minsan nangyayari sa gym, sa therapy gym, biglang nagbe-brady, biglang papass out. So kami nagra-rapid response diyan. Lahat sila dito almost ambulatory lahat. May mga iba lang talaga na ano niya, may mga pa kailangan ng maximum assistance. Ayan. Kamusta na ako dito? Gagamay ko na pa konti-konti. Kailangan ko lang i-build yung yung ano tinatawag doon, yung consistency. Yung consistency sa pagbigay ng report, kasi ibang klase ng bago alam niyo yun, hindi na tulad sa ER na boy pa tong pasyente, okay pa to, may IV yan, 20 na may 18 yan sa AC, nagbigay akong ganyan kasi suka nagbigay akong Zofran, hindi na ganun ano na may BM ngayon, may kahapon hindi nag-BM to ngayon, ganyan. Alam niyo yun, ganun. So ibang breed na dito, iba. Kung ang ER ay I would say gera, ito ay iba naman, ibang environment. Sanayin pa ako sa mga medpa, sanayin pa ako sa may mga patients meds na nakalock sa nandun, nasa Pixies. First time ko nga yung ganun kukuha ng patients med nasa Pixies. Yun ganun, nakakalula kapag alam niyo yung mga 5 tableta na yung nakukuha ko. Parang nagpapanik na ako, ang dami naman na ito. Parang gusto ko isa-isa yung talagang basahin medyo na ako Pero kasi kung gagawin mo pa yun, malilate ka na sa pag-distribute mo ng ng patients meds. Ano pa ba? Ngayon, kasi alam niyo naman sa ER dati, di ba, parang IV meds mga mga pinupull out natin mga narcotic mga alam niyo, Dilaudid, mga morphine, mga Toradol, Zofran, mga Norflex, di ba? Propofol, ayan, tayo yan, yung mga ano pa ba, mga emergency medicine, lahat, mga antibiotic, IV, di ba? Pang
Siguro namimiss na ako ng mga yun, no? Mga tropa ko yung mga yun eh. Si Zosin, si Jelodin, si Morphine. Ay! Diba? Yung si yung Sep Triaxon, si Rosefin, yan. Mga best friend ko yung mga yun eh. Mga araw-araw ko silang kausap eh. Siguro miss na nila ako. No? Pero, yun, namimiss ko rin naman sila. Pero hindi ko alam. Ngayon, sabi sa akin ng asawa ko, ngayon lang yan. Huwag kang mag-alala. Pag nag-gets mo yan, walang tatamaranin ka na dyan. Pag gets mo na yan, wala na yan. Anay mo na yan. Kulang na, parang may kulang na sa buhay mo kung hindi mo ginagawa yan. Siguro, oo nga. Kasi na-feel ko rin naman ito noon eh. Nung bago ako sa ER, parang, alam mo yun, parang outcast ako doon. Parang, hindi ko alam. Parang, ganito rin yung pakaramdam ko na parang ayoko na, med-surge na lang ako, parang gano'n eh. Ngayon parang binigay na sa akin, ngayon naman gusto ko rin bumalik sa ER. Yun nga, dahil nga yun ang alam kong gawin at yun na yung nakasanayan ko, yun na yung alam ng katawan ko, yun na yung automatic response ng katawan ko, na which is, alam niyo yun, ngayon pilit ko pa rin tinatanggap na parang ay wala na siya, wala na ako doon. Yun, pinipigilan nga ako ng mga kasama ko nun sa ER na parang mag-aalis, huwag kang malis, dito ka lang sa amin. Pero yun nga, sabi nila kung hindi ka na mapipigilan, kung saan ka masaya na rin kami. Pero sabi nila sa akin kung if you change your mind, we will always rehire you, sabi. Dito lang kami kung kailangan, kung gusto mong bumalik, may trabaho ko dito. Nakakamiss lang sila, promise. Kaya ako pa sinasabi ko, sige na, yun, uwi na muna ako. Pasok ulit bukas. Alright, we made it. Nandito tayo sa may Germantown, Maryland. Meron dito yung pinupunta na sa dito, Lancaster Dutch Market. Nakakabuisit lang dito eh. Since na lumipat kami dito sa Maryland, makakita ka ng parking spot, pero karamihan ng mga mga nagpa-park dito eh, tinatamaan yung mga guhit, kaya hindi mo maayos yung parking mo. Or ang sikip talaga. Yung CX-90 ko parang laking-laki na ako dito eh. Sa Alabama parang ang liit pa rin ng ng CX-90 dun eh. Kaya hindi ko masyado dinadala yung 7-seater natin, kasi parang yun nga, yung mga lane dito parang ang sikip-sikip, nakakainis. Yun lang naman. Pero siguro sanayin lang din. So ito Amish. Ay, mga gawa nila yan mga mga Amish Hi. Ano, babe? So, yung mga meat section nila, ayan chuck. Oo. Si daddy mo, dalhin natin. Oo nga. Sigurado kayong mga yan kasi sila nag-aalaga ng mga nila produce eh.
Ha? Chocolate. Gawa nila yun. Excuse me. Nuts. So yung bigay sa'yo, makakaalim. Oo. Matamis. Ganda ng bird nila. Ha? Ang alam ko ng Boston cream ay Mga cakes nila. Sila may gumawa niyan. Okay, andito naman kami ngayon sa KC Filipino. O, diba? Restaurant yan. So, dito pa rin, Rockville. Ayun guys, uwian na. Ay, salamat. Alright, nakasurvive na naman tayo mga mga moms and sirs. Ay. Medyo nagigit na ko na, nagagamay